時にそれぞ手が動きました。私たちのことを見てたんです。みんな捨てて殺される。こんなところで生きたいでたまるか。怒りの始まりだ。Ang balita na never pa nangyayari sa kasaysayan na ang isang E-rank hunter na ngayon ay naging official S-rank hunter. At hindi lang yan, dahil alam na mismo ng The Ultimate Hunter kung sino ang pinakamalakas. At wika pa nito, naging katawa-tawa daw ang kanyang nickname. Sa huling episode, nasaksihan natin kung paano na-clear ni Jinwoo ang nakakakilabot na A-rank dungeon at nalaman ng Hunter Guild na ang na-recruit nila na Porter ay top secret hunter ng Hunter Association. Sa simula ng episode na ito, naghintay na nga itong si Jinwoo kay Jinwoo upang mapag-usapan ang patungkol sa Eugene Guild ng kanyang ama na hahawakan niya. At napaisip ito na ang kanyang kapalaran ay nakasalalay kay Jinwoo. Dumating na si Jinwoo at napansin niya ang damit nito ay sobrang dumi at wika ng ating bida na galing daw siya sa dungeon. Kaya naisip ni Jinwoo na kahit sa maliit na oras, naisingit pa rin daw ng kanyang brother ang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Jinwoo ang naging meeting ng kanyang ama at nalaman daw nito ang pag-save ni Jinwoo sa White Tiger Guild sa Red Gate Incident dahil sa isang hunter na nag-witness nito sa kanyang ama. Kung naaalala natin mga lods na pag-usapan ni Jinwoo at ng kanyang ama na kailangan munang mapunta ni Jinwoo sa Eugene Guild bago niya mahawakan ang buong guild. Kaya nakasalalay kay Jinwoo ang kanyang pangarap na maging guildmaster ng Eugene Guild, subalit mayroon ngang inamin nitong si Jinwoo na ikinagulat ni Jinwoo. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa building ng Hunter Guild. Napasigaw nga itong si Choi Jong-in sa balitang natanggap niya. Ipinaalam ni Ki-hon sa Guildmaster na si Song Jinwoo ang dahilan kung bakit nailigtas ang second unit ng Hunter Guild. Dahil nagtatrabaho ito sa mining team kahapon at naging porter ngayong araw. Sinabi ni Ki-hon na hindi niya alam kung ano ang nasa utak ni Jinwoo, kung bakit ito nagpanggap bilang isang porter. Ngunit naniniwala siyang hindi nangingialam si Jinwoo during sa kanilang raid. Subalit sa kadahilan ng ang lakas ng High Orcs ay nasa ibang level, kaya walang naging choice si Jinwoo kundi tulungan sila. Naisip ng Guildmaster na ang Hunter Guild at White Tiger ay pareho ng nakatanggap ng tulong galing kay Jinwoo. At ayon daw sa narinig niya kay Ki-hon, ang ability daw ni Jinwoo ay kayang mag-summon ng napakaraming creature, assassin kung gumalaw at mag-raise ng patay na monster na kayang sundin ang lahat ng kanyang pinag-uutos. As of now, yan pa lang ang report patungkol sa ability ni Jinwoo. Subalit naniniwala siyang marami pa itong kakayahan na hindi pa ipinapakita. Tinanong ni Choi Jong-in si Ki-hon kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Sinabi ni Ki-hon na mayroong 3 posisyon ang attack force, attack duty, tank duty at support duty. At kapag isa sa mga ito ay ma-disable, malalagay sa panganib ang attack force. Subalit si Jinwoo ay nasa ibang level na. Hindi niya kailangan ng 3 posisyon. At tinanong niya si Choi Jong-in kung kaya ba niyang i-clear ang high rank, A-rank dungeon na mag-isa. Napanginig ang Guildmaster sa tanong ni Ki-hon at napasabing ang kanyang nickname na The Ultimate Hunter ay nagmukhang katawa-tawa. Sinabi ni Ki-hon na wala siya sa posisyon para sabihin ito. Subalit si Song Jinwoo ay kailangang mapunta sa Hunter Guild. Sagot naman ng Guildmaster na gagawin niya ang lahat. Kinabukasan, maraming nag-aabang na media sa harap ng building ng Hunter Association, habang si Lee Min-song, ang sikat na celebrity hunter, ay nasa loob ng sasakyan at excited mailabas ang balita bukas kung paano siya dudumugin ng mga reporters at pagkakaguluhan. At wika pa niya na siya daw si Lee Min-song, ang taong may kapangyarihang lampasan ang sangkatauhan. Dumating na rin si Baek Kyun-ho at Choi Jong-in at nagtataka ang mga ito kung bakit maraming media sa labas ng entrance ng Hunter Association. Tinanong ang dalawa kung naparito ba sila upang i-recruit si Lee Min-song at magbahagi daw ito ng mga komento. Sagot naman ni Baek Kyun-ho na hindi siya naparito para kay Lee Min-song at hindi niya kailangang magbigay ng komento. Habang si Choi Jong-in ay sinabing si Lee Min-song ay naka-assign ng contract sa Reaper Guild at naparito siya sa ibang bagay. Kaya nagtataka ang mga reporters na akala ba nila may malaking magaganap dito.
Habang naglalakad papasok ang dalawa, nagparinig itong si Yunho na nabalitaan daw niya ang patungkol sa insidente sa Hunter Guild. Sagot naman ni Choi Jong-in na hindi yan makukumpara kung gaano kalala ang nangyari sa White Tiger Guild sa Red Gate Incident. Namatayan daw ito ng Irang Hunter. Tugon ni Yunho, anyways pareho naman daw silang nakatanggap ng tulong galing kay Jinwoo. Sagot naman ni Choi Jong-in na kung wala daw si Jinwoo, hindi makakasurvive ang kanyang second unit. Kaya gagawin niya ang lahat para mapunta si Jinwoo sa Hunter Guild. Biglang nagkainitan ng dalawa dahil gagawin din ni Baek Yunho ang lahat para mapunta si Jinwoo sa White Tiger Guild. Napansin ng dalawa na mayroong dumating, si Lim Taegyo, ang guildmaster ng Reaper Guild, at sinabing, nag-aaway ba kayong dalawa dahil kay Lee Min-song? Pasigaw na sumagot ang dalawa na wala silang pakialam kay Lee Min-song, kaya nagtataka tuloy ang guildmaster ng Reaper kung ano ang problema ng dalawa. Habang si Lee Min-song ay mas lalong na-excite dahil nakita niyang pinag-aagawan daw siya ng dalawang naglalakihang guild. Pumasok na si Lee Min-song at nakaabang ang napakaraming media dahil sa kasikatan, habang ang ating bida ay nasa likod lamang at nagtataka kung bakit napakaraming reporters. Kaya napagtanto niyang baka alam ng lahat ang patungkol sa kanya, subalit parang hindi naman siya kilala ng mga reporters. Nahirapang makapasok si Jinwoo, kaya nakipagdikdikan na lamang ito sa mga media upang makapasok sa Hunter Association. Hinarang si Jinwoo ng security at pinagalitan nga siya nito at sinabi ng ating bida kung pwede ba siyang makipag-business meeting sa mga higher up ng association. Sagot naman ng security, hanggang dito ka lang. Hindi ka makakapasok, bumalik ka na lang bukas. Napaisip si Lee Min-song kung sino ang tangang ito. Dapat daw pinapaalis na kaagad. Dumating si Go Gan-hee at sinabi sa security kung sino ang nagbigay sa iyo ng authority na papaalisin ang taong yan. Sinabi ni Go Gan-hee kay Lee Min-song na alam daw nito na hindi siya binigyan ng authority para bumuo ng press conference dito sa Hunter Association. Kaya naging hilaw tuloy ang ngiti ni Lee Min-song habang sinasamahan ni Go Gan-hee si Jinwoo papasok sa building. Nagtataka ang media kung sino ang taong yun. Bakit ito sinasamahan ng chairman papasok? Inutusan ni Lee Min-song ang kanyang tauhan kung anong meron sa lalaking yun. Bakit giniba nito ang kanyang inauguration? Hindi niya alam tuloy kung paano ibalik ang kanyang mode. Pangiting-iting sinabi ni Lee Min-song sa mga media na papasok na siya para kausapin ang association regarding sa kanyang schedule for evaluation ngayong araw. Ngunit hinarangan nga siya ni Jin Chul at sinabing mayroong hunter sa loob na ini-evaluate at hindi siya makakapasok hanggat hindi matatapos ang evaluation hanggang 11 AM. Kaya napatingin si Lee Min-song sa kanyang cellphone at mukhang 30 minutes pa ang kanyang aantayin. Binulungan niya si Jin Chul na ang kanyang ama daw ay Vice President ng Eugene Architecture, ang company na may napakalaking sponsorship ng Hunter Association, at kaya ba daw tanggapin ni Jin Chul ang kanyang consequences sa ginawa nito sa kanya. Sagot naman ni Jin Chul na kaya niya. Nagalit nga itong si Lee Min-song kung sino ba daw ang hunter na nasa loob. Sa tingin ba daw ni Jin Chul na mas magaling sa kanya ang hunter na yon? Sagot naman ni Jin Chul na kung sasabihin niyang oo, kaya bang tanggapin ni Lee Min-song ang consequences. Lumipat ang eksena sa loob ng Hunter Association at sa tingin ko ang lugar na ito ay parang training ground. Sinabi ni Go Gan-hee na 2 years pa noong nagkaroon sila ng S-Rank Hunter at kahit si Choi Jong-in mukhang balisa pa dahil sa recent incident kagabi. Lumapit ang taong naka-assign para mag-evaluate kay Jinwoo. Sinabi nito na bago siya mabigyan ng classification ay kailangan munang ipakita ang kanyang abilities na ginagamit sa pakikipaglaban. Sinomon ni Jinwoo ang isang shadow soldier at ito daw ang kanyang kakayahan. Kaya nagulat nga itong si Go Gan-hee at ang evaluator at tinanong kung kaya ba niya itong kontrolin. Sinabi ni Go Gan-hee kay Jinwoo na huwag mong sabihing ito lang ang capacity ng kakayahan mo. Napaisip ang ating bida na wala na talaga siyang dapat itago pa since nakita ng iba kung paano niya ginawang shadow soldier ang mga High Orcs. Tinawag ni Jinwoo ang napakaraming shadow soldier na ikinagulat ng 2 S-Rank Hunter at ng chairman at sinabi ng ating bida na kaya niyang mag-summon ng lampas 100 creatures. Nakita ni Baek Yunho kung gaano kalakas ang umaapaw na kapangyarihan galing sa katawan ni Jinwoo at sigurado siyang mas iba ngayon kumpara noong una silang nagkita.
Habang tinititigan ni Jinwoo ang kanyang bagong hunter license, sinabi ni Yunho kung pwede sana mag-usap sila kahit kaunting oras lang. Habang si Jinwoo ay mukhang tatakas na naman at sinabing, "Sorry, marami pa kasi akong gagawin." Nagulat si Choi Jong-in sa dadaanang exit ni Jinwoo. Tugon naman ni Yunho na magsisisi daw si Jinwoo kapag lalabas siya sa exit na yan. Napagtanto ng ating bida na tinatakot ba daw siya ng dalawa, na magsisisi siya kung aalis siya dito na hindi tinatanggap ang kanilang contract. Binuksan ni Jinwoo ang exit at gulat na gulat siya sa napakaraming ilaw ng kamera at napatanong kung ano ang mga ito habang nahagip ng kamera ang kanyang shocking moment. Nakita ni Sung-gi na nasa news ang kapatid ni Jin-a at nagtataka naman ito kung bakit nadikit ang mukha ni Jinwoo sa balita. 10 minutes before, nagkaroon muna ng epic moment itong si Lee Min-sung. Sinabi niya na kahit makakatanggap siya ng mababang rank, lalabanan pa rin niya ang mga monster para sa kabutihan ng bawat isa. Kaya kaagad pinansin ng media ang mga pa-hype ni Lee Min-sung habang dinadama niya ang moment ng media na siya daw ang the #1 star hunter ng South Korea at napasabi sa kanyang sarili na kasinungalingan lang naman talaga ang lahat ng ito. Tapos na siyang na-evaluate 2 years ago pa. Isa siyang A-rank hunter. Sa 2 taon, nakatanggap siya ng milyon-milyon dahil sa pag-promote ng Reaper Guild. Biglang nakatanggap ng tawag ang mga reporter. Isa daw ang S-rank hunter. Nagbahagi daw ng news ang association na mayroong bagong S-rank hunter habang si Lee Min-sung feel pa rin ang moment. Nakita ng mga reporter ang bagong update na mayroong ika-10 S-rank hunter kung kaya lahat ng mga reporters ay nag-turn into beast mode dahil hindi nila palalampasin ang balitang ito at dapat daw sila ang unang makakakuha ng malaking scope ng Hunter Association. Biglang nalipat ang atensyon ng mga reporters kay Jin Chul at tinanong siya kung totoo nga bang mayroong bagong S-rank hunter habang si Lee Min-sung ay nasa likod na at mukhang wala na talagang pumapansin sa kanya at nagtataka bakit ngayong araw pa mayroong bagong S-rank hunter. Sinabi ng kasama niyang reporter kanina na kukontakin na lang daw siya mamaya dahil paniguradong headline daw ito bukas, isang E-rank hunter na naging S-rank hunter. Habang si Lee Min-sung ay nagmukhang homeless sa gilid ng kalsada. Samantalang nakita ng mining team na nasa news si Jinwoo habang ang isa nilang kasama ay napasabing, "Sabi ko na nga ba, nakapatay talaga yang si Jinwoo," at gusto niyang makita kung anong krimeng nagawa ni Jinwoo. Binasa ng team leader ang balita na si Jinwoo daw ang ika-10 South Korea S-rank hunter. Kaya biglang namutla ang kasama nila nang nalaman niyang isa palang S-rank hunter si Jinwoo. Nabalitaan din ni Miss Juhe habang kumakain sa kanilang hometown sa Busan. At nabalitaan din ito ni Mr. Song. At sa tingin ko mga lods, si Miss Cha Hae-en ang sinasabi niyang S-rank hunter na kanyang estudyante. Wala naman kasing ibang S-rank hunter na gumagamit ng sword weapon. Nabalitaan na rin ng ama ni Jinho ang pagiging S-rank hunter ni Jinwoo at tinanong niya si Jinho kung nagawa ba niya itong ma-recruit. Sinabi ni Jinho na hindi niya nagawang makuha si Jinwoo at humingi ito ng tawad sa kanyang ama. Gusto daw ni Jinwoo na gumawa ng sariling guild at siya ang gagawing Vice Master Guild. Sinabi ng ama ni Jinho na kaya siya gumawa ng guild hindi dahil sa pera. Ginawa niya ang guild dahil sa influence ng hunter na lalong lumalaki. Mayroon daw mga hunter na kayang impluwensyahan ang isang buong bansa na tinatawag na national level hunter. At ito ay mas malakas pa kaysa sa mga S-rank hunter na meron ng South Korea. Sa sitwasyon daw na ito, ang kanilang maliit na bansa, tinatrato ang mga hunter na parang isang hari. Kaya patagal ng patagal, mawawalan ng authority ang government na protektahan ng bansa. Kaya pilit niyang hinahanap ang mga trustworthy hunter upang maprotektahan ng kanilang pera at personal connection. At mukhang nakita na niya ang isang tao. Tugon ng ama ni Jinho na nakapasa daw siya sa pagsubok nito. Ibibigay niya ang buong Eugene Guild sa kamay ni Jinho at maghanap daw ito ng tapat na hunter upang mapangalagaan ang kanilang kayamanan. Nagpapasalamat si Jinho sa kanyang ama, subalit hindi niya ito tatanggapin dahil sasali siya sa guild ni Jinho at siya ang magiging vice master ng guild. Lumipat ang eksena kay Jinho at makikitang pinagkakaguluhan siya ng media at sinabi nito na tumingin daw sa kanila at ngumiti upang makita ng buong bansa ang bagong S-rank hunter.
Hinawakan ni Yunho ang balikat ni Jinwoo dahil gusto sana niya itong pabalikin sa loob. Subalit bigla nga itong nawala at napunta sa likod ng mga reporter na ikinagulat ng lahat. Habang napangiti na lamang si Jung-in dahil paanong nangyari ang isang mage class hunter na kayang gumalaw na parang isang assassin. Samantalang si Yunho hindi mapigilang uminit dahil hindi man lang nasundan ng kanyang mga mata ang paggalaw ni Jinwoo. At sigurado siyang sa current magical power ngayon ni Jinwoo base sa kanyang nakikita, mas malakas pa ito kaysa sa kanila. O di kaya si Jinwoo ang isang hunter na kayang mag-level up konti. It's just business as usual. Time for a counter. Too slow. Lightning. Blitz. It's over. This is the end. This is the end. This is the end! You can't avoid it! Tearing through! Red Flower Technique Type 1. Falling Plum Blossom. You think I'm going to miss? I'll shred you! I'll end this! I see it all. It's no use! Red Flower Technique Type 1. Falling Plum Blossom. Time for a counter